Dalawang mga malalaking container ship na nakalink sa China ang biglang nag-U-turn malapit sa Strait of Hormuz noong Biyernes habang hinihigpitan ng Iran ang pagkakawak nito sa isa sa mga pangunahing daanan para sa pandaigdigang mga kalakalan sa langis sa Persian Gulf. Ipinakita ng data sa pagsubaybay sa barko na ang CSCL Indian Ocean at CSCL Arctic Ocean na parehong nakalink sa COSCO Shipping na pag-aari ng Estado ng China ay nagtangkang umalis sa Gulpo sa mga unang oras bago bumalik malapit sa tubig ng Iran. Ang hakbang ay dumating sa kabila ng kumakailang mga katiyakan ng Tiran na ang mga sasakyang pandagat mula sa friendly na mga bansa kabilang na ang China ay papayagang makatawid sa kipot ng Strait of Hormuz. Kapansin-pansin ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ay nagsabi noong isang araw lamang na mas maaga ng Tiran ay magpapahintulot sa ligtas na pagdaan sa kipot ng Strait of Hormuz para sa mga barko mula sa anim na friendly na mga bansa at ito ay ang China, Russia, India, Iraq, Pilipinas at Pakistan. Si Rebecca Gerdes, isang analis sa Kepler, ay nagsabi sa Reuters ng episode na nagpakita na ang ligtas na daanan ay hindi magagarantiya sa kabila ng diplomatikong mga pagmimensahe mula sa Tiran. Iniulat ng Bloomberg na ang mga sasakyang pandagat ay naunang binago ang kanilang mga signal sa pagsubaybay upang ipaiwatig ang pagmamayari at tripulante ng mga Chino. Isang taktika na dating ginagamit ng mga barko na naglalayong maiwasan ang komprontasyon sa daanan ng tubig ay epektibong isineselalim sa kontrol ng Iran mula nang lumaki ang salungatan. Ipinahiwatig din ng Iran na ang mga sasakyang pandagat na nakaling sa mga bansang nakikitang sumusuporta sa Estados Unidos o Israel ay maaaring tanggihan ng buo, hindi bababa sa ilang mga sasakyang pandagat, lalo na ang mga nagdadala ng mga kalakal na nakalaan para sa Iran ay pinahihintulutan sa mga nakaraang araw habang ang iba naman ay natiling nakatigil. Ang mga panganib sa seguridad ay tumitindi din. Ang mga ahensya ng maritime ay nag-uulat na maraming pag-atake sa mga komersyal na sasakyang pandagat mula na magsimula ang labanan na may mga nasawi sa mga membro ng mga crew nito. Maraming mga barko ang pinapatay ngayon ang mga tracking system habang nagnanavigate sa reyon na nagpapakita ng mas mataas na takot sa pag-target mula sa Iran. Ang pagkagambala ay nagpadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng mga pandaigdigang mga merkado ng enerhiya kung saan ang mga pag-export ng krudo at liquefied natural gas mula sa mga producer sa Gulf ay biglang nabawasan. Sa kabila ng mas malawak na paghina, lumilitaw na nagpatuloy ang pagpapadala ng langis ng Iranian particular sa mga mas maliit na refinery ng China na nagbumukay na ginagamit ng Tehran ang kontrol nito upang mapanatili ang mga pangunahing daloy ng pag-export. Samantala, nanatiling mataas ang tensyon. Ang Estados Unidos at Iran ay nagpapalitan ng mga panukala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ngunit ang sitwasyon sa lupa at sa dagat ay patuloy na lumalala dito.